maihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. Magandang gabi sa mga kababayan ko. Lahat ng Pilipino ay mahal ko kasi kadugo ko. At pinag-usapan natin ngayon itong mahirap na sitwasyon dito sa atin. Bago sa lahat, para walang lituan at hindi nagkakamali, at hindi masabi na hindi na sabihan, you were ignorant about it, I am reading again the newest bulletin pinalabas ng IATF para sa mga ating enhanced or lockdown na yan halos. Alam mo, I would be the last person. Ako ang pinakahuling tao dito sa Pilipinas na magpapahirap sa Pilipino. If only I had the power, kung nandyan lang sa akin yung poder na like a magic wand na maalis kaagad itong problema natin, mawala. Gagawin ko. I'm having a hard time. I'm grappling with the issue of COVID. It takes most of my time actually. More than any other papers it's the COVID that is taking my time or most of my time looking for ways and kung ano nang nangyayari doon sa labas kung saan tayo makakuha. Ganito na lang, basahin ko muna tapos isunod ko kung bakit we are allowing the private sector immediately na to open the buying of COVID vaccines, anti-COVID vaccines, baski saan sila makakuha. Because ang ating gobyerno, yun lang rin ang binigay sa atin, limitado. Something has gone wrong in most of the countries. They Shanghai, yung parang kinuha na nila na sa kanilang gobyerno. At ewan ko, there's a ROCOS now somewhere in. We are not allowed to mention the name of the countries, but there's something. There's a ROCOS going on, and the fight for COVID possession is ongoing. It's a very serious one. But before that, let me read ang klaseng quarantine ang naka-impose sa mga bagay, mga places, local governments na naghihigpitan
I'll start by reading the places that are under enhanced community quarantine. Kagaya yan sa una, halos back to zero tayo dito. NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. That is March 29 until April 4 ang kanilang subject to review. Ang modified enhanced community quarantine, ang Quirino Province, that is April 1 to 15, 2021. For this escalation of the quarantine, it will be loosened or stricter depending on the result of the surveys. Today, Metro Manila, I think, registered 10,016. Nationwide po, sir. 10,000. 16 po. 16. Ngayon, so, bakit tumataas eh? Bakit? Patuloy pa rin yung mikrobyo na gumagana sa katawan ng tao dito sa Pilipinas. To continue the modified enhanced community quarantine, City of Santiago, Isabela. Ang general community quarantine, the entire Cordillera Administrative Region. Region 2 is Cagayan, Isabela, Vizcaya. Region 4A, Batangas. Region 8, Tacloban. Region 10, Iligan City. Region 11, Davao City. Ang Barn, kasali ang Lanao del Sur. Dito tayo sa modified general community quarantine. Well, it is for the rest of the country. So aside from those countries that the places that I have mentioned, yun yung mga istrikto. Itong the rest of the Philippines, modified general community quarantine lang. Now, bakit ganon? Ang gobyerno ba natin nagkulang? Ang gobyerno ba natin walang ginawa? Alam mo, sa totoo lang, ang naka-lockdown ngayon, ang the countries of Ukraine, France, Germany, Poland, Italy. 75% of Italy has entered a new lockdown in a bid to fight the rising rates of coronavirus. Hindi lang tayo. Nauna na lang sila nga sa vaccine. And yet, itong may bagong strain, I'm not a doctor or a medical practitioner. Pero may mga reinfection sila at may bagong strain at ito yung tinatakutan ko. Now, ito sa atin, kanina galing ako airport, may dumating na 1 million sinalubong ko. Lumipad ako galing Davao. Tapos, just in time, nandoon yung aeroplano, PAL, which was leased by the government precisely to bring in the 1 million. Ang sunod na delivery natin is 2 million. Pero wala pang siguro yan.
dito sa mga countries na ito na sinasabi ko, nag-aagawan sila. I cannot name the countries because I was warned not to mention them. Nag-aagawan sila ngayon at ang sabi ko, hinold ang hinold. Dapat sabihin yan kasi para malaman rin natin na how unfair it is really, especially if we are on the side of the poor, na yung ma-hold yung bakuna. So, wala man tayong magawa. Akin ang decision is, I have ordered Secretary Galvez to sign any and all documents that would allow the private sector to import at will. Baski ilan ang gusto nilang ipasok. Okay sa akin. Tayong gobyerno, ito lang ang nakuha natin, ito lang rin ang binigay. Well, of course, hindi natin masabi na mas marami ang mabili ng private sector. But dito sa Pilipinas, maraming mga negosyante na gustong bumili kasi ibigay nila sa kanilang mga trabahante. You know what is the reason? Do you know the reason why? So that the economy can be opened. Yung mga factories nila, walang trabahante. Because itong ngayon, karaming restrictions sa mobility ng tao. There are so many restrictions and workers come from all places. So it's hardly doubly hard for government really to alam mo itong, teka muna ha, let me give you this warning. Pati magprangkahan tayo. Itong dumating ngayon na 1.2 million, para lang ito, tamang-tama lang ito, sa mga frontliners, sa mga health workers, at yung lahat ng may connection doon sa trabaho in fighting COVID. Ang gusto ko lang malaman, Secretary Galvez, itong mga, for example, medical people but who are not at all doing work in a hospital or mga practitioners yan, yung hindi talaga may ibang negosyo, not the practicing ones, should they be considered also ordinary civilians? Kung ako, hindi ko ibigay kasi kung hindi naman connection with your job, meron mga tao na hindi medical ang edukasyon. Medicine, nursing, pero hindi na pinagpa-practice. They are not practicing their profession. Would it be considered also priority or just an ordinary citizen who should be in line doon sa priority? Tama po kayo, Mr. President. They will not be considered as healthcare workers for the simple reason, sir, na yung risk exposure nila halos wala compared to the healthcare workers in the hospitals, both local and national, both public and private po, at mga iba pang mga facilities, ang ating pong mga isolation quarantine facilities, yung pong ating mga barangay health workers, yung ating pong mga doktor sa mga AFP, PNP, yan po talaga kasama po yan sa A1 at sila po yung binibigyan natin ng prioridad. Ngayon, kung doktor na hindi naman nagpa-practice, halimbawa, negosyante naman sir, walang risk exposure in the same manner that healthcare workers who are actually working in the healthcare facilities are exposed. Yun lang po. Tama po kayo, Mr. President.
They will have to be considered as part of the general population and must follow the pecking order in the prioritization, sir. Just be on the reasonable side. Kung ano lang yung reasonable. Kung hindi ka naman talaga expose sa anong klaseng mikrobyo because you have not visited any clinic or hospital, then you should be considered an ordinary person and last in the priority of people would get the vaccine early. So itong nakuha ko na 1 million ngayon, tama-tama lang ito sa health workers. Yung 1.2 na expected natin ngayong April, hindi pa sigurado to, pero tamang-tama pa rin ito sa mga health workers. Hindi pa ito hindi pa yung next in line doon sa priority. Yan ganong kahirap ang sitwasyon ng mundo. Meron tayo, naghahabol tayo, gusto nating bumili, may pera na tayo. Sinabi ng World Bank, pati the Asian Development Bank, o sige, pahiramin ka namin. Kaya may pera na tayo. The money is made available to us. I suppose that's what the bank has told our people. Ang problema, kulang pa rin. So, we expect a very, not really a dark future, but we expect a bleak months. Baka mahawa ka nga eh. Ang problema, mahawa ka. So, yung mga private sector, ito warning lang ito ha. Huwag ninyo akong pilitin. Baka pupulutin talaga kayo kung saan-saan. I am not threatening. Yung mga human rights nakikinig, ito bang nagpapabili ng mga fake, itong nag-i-import na yung walang source, tapos fake, tapos ang mga tao magpabakuna, magbayad ng mahal, dahil nga may bakuna available, hindi na maghintay. I'm just warning you. Wag kayong magkamali dito na hirap na ang Pilipino tapos dagdagan mo ng ganitong pamaraan ng hanap buhay, pupulutin ka talaga kung saan. Hindi ako nagbibiro. Pupulutin ka kung saan ka itapon. Wag mong gawin ninyo yan. Wag warning ka. Magpeke na kayo ng mga candy dyan, pati wag itong medisina. I'm warning you. I say it now. I'm saying it again. And I will not say it anymore. Huwag kayong magkamali dito. Talagang, nasa iyo kung gusto mo na, panahon mo, sige. Hahanapin kita at ibigay ko sa iyo ano ang dapat para sa iyo. Ganito lang ang mundo eh. Hindi mo mapigil yung mga ganitong klaseng krimen. Sandali lang, mayroon pa akong masabi na we are really doing our very best, the best of our best na talent getting the vaccine from anywhere na para minus-minus yung hawaan na intindihin ninyo itong mabuti mga kababayan ko. Pag hindi ito na natin,
we have to understand government, allow a certain, bigyan mo kami konting medyo stretch your patience and understanding. We're doing our best. We are not a vaccine-producing country. Wala tayong expertise, wala tayong knowledge, medical, scientific knowledge. So naghihintay tayo. And alam mo kasi, may mga bakuna, 3, 2 beses itirik. Usually, yung Sinovac, 2 beses yan. So, twice. Until that is after 1 week, I think, you have to get another shot. So yan, it stretches a mile long ang journey natin sa paano natin isugpo ang bakuna. That is how hard it is. Para makakuha lang talaga tayo. Yan, ganun kahirap. Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo, pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Alam lang ninyo para akong dumadaan ng purgatorio ngayon, this time, hanggang hindi matulungan lahat ng Pilipino. May isa pa pala ako, kaya pala ako pabalik-balik ng salita eh. Yung mga na diskarel sa finances nila, na ano kayo sa pera, naghirap kayo kasi hindi makalabas. Magdasal lang kayo. We will give you the ayuda. Ayuda is assistance help. Secretary ng budget, si Wendell Obisado, Del ka hanggang kailan mo maibigay? When can you make the distribution? And explain to us how do you propose to do the distribution this time? Good evening, Mr. President, and everybody in attendance. Very briefly, can I request the Secretariat there to please share the slides? This is how we're proposing, Mr. President, the supplemental amelioration program for those affected by the enhanced community quarantine in the NCR Plus and the 4 provinces. Mr. President, the proposed supplemental amelioration program will be given as soon as we receive your approval, Mr. President, because the memorandum addressed to you is with, if I'm not mistaken, with the Office of the Executive Secretary now. So, Do you know if this it is- is do you know if it is already in my desk? Yung panggabi ko na study room, wala pa. Because kung nandoon na yan, pipirmahan ko kaagad this time. After this, diretso na ako doon sa bahay. Upuan ko na lang kung saan na ang papel ngayon. But kung wala, I'd like to request the CES to expedite soonest. Sige, Del. yes, Mr. President, ganito lang po yan. Ito po yung makita nyo sa first column, yung mga local government units na covered at ang total population po nila based on the latest estimates from the Philippine Statistics Authority. At out of the total population, Mr. President, ang i-cover po natin is at least 80%, no? Nung total population. Kaiba ito nung last bayanihan 1 natin, 75 lang. Ito ngayon, talagang dinagdagan pa natin. Ginawa na nating
80%. So kung sa NCR po, ang 80% po dyan, abutin ng mga 11.2 million. Sa Bulacan, 3 million. Sa Cavite, 3.4 million. Sa Laguna, 2.7 million. At sa Rizal, 2.6 million, or a total of 22.9 million. Next slide, please. Diretsuhin kita, may pera tayo. Meron, Mr. President. Meron po. Kakaasa po kayo, may pera po tayo. Ito nga pong funding source natin, 23 billion po. So makita natin dun sa total kanina, umabot lang ng 22.9. So may natira pa tayong konti sa 23 billion. The balance from the BTR certified sources, which will be utilized for this, is pursuant to the authority granted to you under Bayanihan 2. Kasi po ang validity ng appropriations ng Bayanihan 2 was extended until June 30, pursuant to RA 11519. So, ganito po ang magiging kalakaran natin sa pagbibigay po ng ayuda. Next slide, please. Makita po natin na ang ating ibibigay ay 1,000 pesos per individual and not more than 4,000 per family. Opo. So, ang total funding requirement po niyan, kung tagwa 1,000, ay abutin ng 22.9 million. So, yan po ang total funding requirement natin. Next slide, please. Sa meeting po ng IETF kahapon at in the exigency of the need to provide immediate assistance, ang mga pondo po, once you have approved it, will be released to the LGUs for distribution to affected individuals in kind. In kind po, Mr. President, to ensure that food and other non-food requirements are adequately provided. So wala po tayong cash po dito po. We will leave it to the local government units dahil sila naman talaga ang first line of pinupunta ng mga tao na sila po ang mag-allocate nito base po doon sa approval ninyo na at least 1,000 pesos per person. At makakaasa po kayo na once na-approvehan po ninyo, antimano, mag-i-issue na kaagad kami. Nakahanda na po yung SARO at NCA na i-issue namin sa Bureau of Treasury. Tapos ang Bureau of Treasury naman will in turn download na the funds to the LGUs through their MDEs accounts through Land Bank and or DBP or Philippine Veterans. Depende po kung saan lagay yung kanilang mga MDS account. So, ganito lang po kasimple, Mr. President, ang gagawin natin at makakaasa ang ating mga kababayan na kumikilos po talaga kayo para po mapaabot kaagad sa kanila ang ayuda, Mr. President. Let me ask you a question. How sure would we be na dadating talaga doon sa tao na were intended to benefit from this? What I mean is, anong listahan? So, if it's Rodrigo Duterte, Wendell Abisado, you get about 100 in-kind, pagkain, dilata, bigas, ganon. So, how do you check? Opo, Mr. President. Tulad po nung ginawa natin sa Bayanihan 1, meron po silang requirement ng mga LGUs na kailangan po nakalista lahat yung mga beneficiaries. Tapos po, magsasubmit sila ng report of disbursements and utilization of the funds, kung paano nila ginastos yun, at idadaan po din yan sa COA po kasi lahat po naman yan i-account natin or at first instance ang mga LGUs talaga po ang kailangan na kumilos dito at siguruhin nila na maibibigay nila, kundi mananagot po talaga sila ang mga mayors natin, lalo pa dahil sa kanila po nakasalalay ang madali ang pagbibigay
ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan, Mr. President. Would the list in the possession of the local government units be the same list that we adopted in the distribution sa bayanihan? Yes, Mr. President po. Ganun na lang. Opo. Kung saan tawagin ng mga mayor, yung nasa listahan, yun naman talaga yung mga beneficiaries na dapat mabigyan. At bigyan, siya na ang magbigay in kind. O, hindi man pera ibigay, in kind. Pero gamitin nila yung listahan na ginamit ng national government sa Bayanihan 1. Para ma-check natin. Ay wala man akong wala akong ibig sabihin na I mean I would concede good faith. Pero alam naman nila pagka ganon, down the line, that's what nung yung pantawid na pamigay natin ng pera, I issued a warning, but despite of that, several doon sa baba, nagka-letse-letse. So, demandado sila ngayon. So, hindi ko naman sabihin na, because itong mga mayor to gusto ko na malaman na i-adapt na lang nila yung listahan natin sa Bayanihan 1 because that would ensure that the real benefits are really given to the real person. Yes, Mr. President. Ang totohanan po niyan, and I expect, lalo pa sa mga mayors, na madadagdagan pa po yan kasi lumalaki din po, lumulobo din po yung mga nasasakupan nila. So balit, antog na nila, sila naman din ang maghanap ng paraan na madagdagan pa nila. Right. Kasi mabuti nga na kahit na paano, nakahanda po kayo na tulungan sila through the national government at sila naman po magpapakita sila na nagsisika po sila at ako naman naniniwala sa ating mga local chief executives na gagawin po nila lahat para po masiguro na susundin nila yung pamantayan ng pagbibigay ng ayuda at yung corresponding report na gagawin nila po sa atin dahil po i-report po natin yan at dadaan po sa COA yan at sinabi niya na nga po ninyo hindi pwedeng maglukuhan dito dahil mahirap na sitwasyon natin ito ngayon. Magtulungan po tayo dito at ito naman po suportado ng ating Department of Finance. Pumayag si Secretary Dominguez, si Secretary Carl Chua at ganun din, nakipag-ugnayan din kami kay Secretary Rolly Bautista ng DSWD para masiguro lang po yung coordination sa smooth implementation nitong ating supplemental amelioration program, Mr. President. May isang tanong pa ako. Do we need at all the consent of Congress? Hindi po, Mr. President, dahil po under the Bayanihan 2, you are given the authority to utilize any unutilized appropriation in response to the pandemic, Mr. President. Okay. Maliwanag po yan sa Bayanihan 2. Kaya nga po, ito, available po ito na mga pondo na gagamitin natin for this purpose. Dahil ang Bayanihan 2 naman po, na comply na natin lahat yung funding requirements doon. Umabot po yun ng 165 billion. Subalit ang release nga po natin umabot ng 165.6 billion pa. At ito naman, merong mga unutilized na kinuha natin sa iba't ibang sources na sinertify naman ng Bureau of Treasury. Galing po ito sa debt exchange transactions, sa savings from interest payments, sa additional revenues, sa available cash balances, revenue from government securities, concession fee. Dito po, wala po tayong ginalaw po na budget for this year dahil po ito nga po yung mga sobra na hindi pa natin nagagamit. Kaya maswerte din po talaga tayo dahil kahit na papano masinop ang pagkakamanage natin ng ating
pera. Kaya po kahit na papaano may nadudukot po tayo. Opo. So, sana ah, ano ba tayo ngayon? 29, so siguro ang mga aabot yan mga by April, first week of April. Kaya. Sir, kung Nandiyan mo si... maaprubahan niyo po, kung maaprubahan niyo po kagad, sir, marirelease po kagad yan. So if I sign it tonight, which I'm going to sign, Please sign it tonight. nandiyan mo si General Bautista Desining also, si Role. Nandiyan mo si Role. Pakitulong na lang doon sa sort of an oversight na mapadali yung transaction na pa-downloading, i-follow up mo, pati yung you do the counter checking after the distribution of the goods para ang feedback mo dyan man talaga sa iyo bagsak yung mga lahat. It's your office, it's your department that will be the last place where it would be sent. Itong mga just to check. I'm not saying, sabi ko nga more than anybody else, it's the mayor who are really interested. Kung maraming syudad na medyo mayaman, dadagdag pa nila yan. So, ang akin lang is, alam mo na, puro let us just be careful because may nangangayaw dito. Hindi ko, maski ano-anong ginagawa ng mga ulol. These are the mutants of COVID-19. So, siguraduhin lang natin na walang katiwalian. But Sir President, I place my full faith and confidence in the mayors that they will do Mr. it. President, can I say something, Mr. President? Yes, go ahead. Mr. President, apparently, yung implementation na to will really be on the scrutinizing eyes of the DILG. Kasi when we implemented the Bayanihan 1, talagang may mga guidelines ang ating pong DILG in terms of, example po, Mr. President, posting all the beneficiaries in conspicuous areas. At the same time, yung data, kung kailan isasabit yung data, yung list of beneficiaries, ang nagbibigay po lahat ng deadline yan is the DILG. Maganda rin po dito, Mr. President, is on our side, we will also set up grievance mechanism. Although sa level siguro, Mr. President ng LGU, they should also have a grievance mechanism. So magkakaroon po tayo ng check and balance na pagka ang grievance ay umabot po sa amin, then we will immediately coordinate with the DILG and at the same time with the local chief executives. Pilis din po natin sa Bayanihan 1, very stringent po ang COA rules and any discrepancies talagang napapansin po ng COA. Ayun lang po, Mr. President. Actually, ganito yan, Role. Pagkatapos na na-download na yung pera, wala na si Wendell dyan. Wendell is totally out. He has nothing to do with it anymore. It's now the problem doon sa yung transmission kung gaano kabilis. Tapos pagdating doon, it's your department takes over in overseeing all of these things and seeing to it that the requirements are followed. Not because we do not trust the mayor, as I said. Iba ito eh. Yung iba ito yung noon na pinadaan natin kung sino-sino. Tapos nawala yung ibang pera, nawala. Hindi naman lahat, but
there are a lot of complaints regarding the non-remittance of the money. So, itong lahat ng checking, whether it has been complied with, and all of these things, these are within the province of the Department of Local Government. Sa iyo yan, General Bautista. Can we start now with the reports? Ito ha, may isa. Bigyan na ninyo akong isang ano. Nandito sa harap ko, it's a list of suspended government personnel. The name is Danilo Yema, Junior Police Captain, grave misconduct for committing graft and graft practices. Suspended for 6 months. No. I'm ordering the papers of this case to be forwarded to my office. I will review. Ganito, Federico Javier, Police Master Sergeant, grave misconduct for committing graft and corrupt practices. Suspended for 60 days. Arvin Abelia, Police Corporal, grave misconduct for committing graft and corrupt practices. Roberto Descalar, Patrolman, grave misconduct for committing graft and corrupt practices. Suspended for 60 days. Ronel Abarcar, Patrolman, grave misconduct for committing graft and corruption. You know, in graft and corruption, whether it is 1 peso or 1,000, it's still the same. So, pagka itong tanginang graft na ito, pagka graft and corruption, diretso yan, dismissal. Kung sinong opisina nito nag-handle render the decision, kindly forward all of the papers to my office, to the executive secretary. At I do not agree with just suspension. Graft and corruption is dismissal. Ma-police, ma-fireman, mayor's office, o ma-mayor, ma-governor, corruption is a serious offense. Ilagay mo, ibalik mo yan, suspended for 60 days. Magbakasyon lang yan, tapos maggagawa na naman kalukuhan. They should be removed. Basta, I would like to address now to all that sa gobyerno. Basta graft and corruption, dismissal talaga. Do not give me that shit of suspension. It's a very serious offense, and they're parang, you know, they're microbes in the organization, and they will continue to do it again and again until next time mahuli na naman sila another suspension, to which I do not agree. They should be dismissed. Maraming Pilipino sa labas naghahanap ng trabaho. Hindi ko kailangan itong mga... I do not need you in government. Maraming graduates sa criminology every year, sobra-sobra. Tapos magtiis ako sa inyo. Puta, bakit ako magtiis sa isang gago? Marami naman dyan gustong pumasok. Graft and corruption dismissal. That's 3019, Republic Act 3019 is graft and corruption. The punishments, the penalties there are almost severe. Dito, ilagay mo lang sa suspension, kalukuhan yan. Paalisin mo yan kasi maraming naghihintay ng applicants na matino. Bigyan natin ng panahon ibang Pilipino na
makapaghanap ng trabaho. Who's going to do the first reporting? Secretary Duque, you have something to say for today? Good evening, Ginoong Pangulo, Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Health, at aking po mga kasama na miyembro ng Interagency Task Force and fellow cabinet members, at sa ating po mga kababayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Dalawa po ang bahagi ng akin ulat ngayong gabi. Isa po, una, yung ating pong usual na COVID-19 situationer. At ang ikalawa po, magbibigay kami ng updates on biosurveillance at pinaigting na hakbang para po sa NCR at mga karatig na lugar. Magsimula po tayo sa COVID-19 situationer at ito po ang mga pangunahin mensahe. Una po ay nakitahan natin na patuloy ang mabilis na pagtaas ng ating mga kaso. Ang nararanasang pagtaas ay hindi lamang po nanggagaling sa iisang sanhi, ngunit ito ay dulot ng kombinasyon ng pagsasawalang bahala sa minimum public health standards at sa pagpasakatuparan ng prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration na mga pamamaraan para masugpo ang COVID-19. Lalo na ang halaga ng pagtapos ng isolation o quarantine period at ang pagtaas ng mobility ng mga mamamayan kasabay na pagbagal ng ating pagtukoy o pagdetect sa mga aktibong kaso. Ito ay maaari rin napabilis ng mga variants katulad po ng UK variant at ang South African variant. Kasabay ng pagtaas ng mga kaso, tumaas rin ang ating healthcare utilization rate at the regional and provincial levels, kabilang ang ating mga highly urbanized and independent component cities, pati na rin ang ating pong mga ICU utilization rate. Kinakailangan maglaan ng humigit kumulang 50% ng authorized bed capacity ang lahat po ng ating mga pampublikong ospital at 30% naman ng pribadong ospital para sa COVID-19 patients, higit pa sa panahon na may surge. Pangatlo, kaagibat po nito, dapat rin pataasin ang kapasidad ng mga isolation at quarantine facilities upang hindi magdagsaan sa mga ospital po ang mga asymptomatic at mild cases. Kailangan na maabot ang 1 bed to 1,000 population ratio para po sa atin isolation capacity. At hanggat maaari po, tanging 10% lamang ng mga close contacts ang nagka-quarantine sa mga bahay. Ito po sana ay masunod at isang mariin na paalala para po sa atin mga local government units. So kabilang po ang intervention na paglunsad ng information and education campaign upang maihatid po sa ating mga kababayan ang wastong impormasyon ukol dito. Kasabay nito ang iba't ibang communication materials na patuloy na nagpapaalala at nagbibigay ng impormasyon tungo sa sapat at mahusay na pagsunod sa ating pong public health standards. Hanggat may nakikita tayong pagtaas ng mga kaso at hindi pagsunod po sa mga ito, ay hindi po kami mapapagod na ipaalala kasama ang ating pong task group on strategic communications, pinangungunahan po ng ating spokesperson, si Secretary Roque, at ang atin pong sabay-sabay na binibigyan na diin ang mga paalala katulad ng una, manatili na lamang tayo sa bahay o sa tahanan kung hindi naman kinakailangan lumabas. Kung may kasama tayo sa bahay, ugaliin natin ang wastong pagsuot ng face mask. At kung hindi maiwasan at kailangan na bumili ng mga pangunahin na bagay o pangangailangan, ay dapat naka-face shield ng tama, hindi po nasa itaas ng ulo. Pangatlo po, siguraduhin natin maayos at sapat ang daloy ng hangin sa ating mga tahanan. At pang-apat, makipag-ugnayan agad sa ating mga barangay health emergency response teams kung meron tayong pong naramdaman sintomas ng COVID-19.
Hindi po dapat dumidiretso sa ospital. Para po sa mga nakararanas ng mga bahagyang sintomas ng COVID-19, mangyaring manatili tayo sa mga quarantine and isolation facilities na handang magbigay ng karampatang kalinga kaysa sa mga ospital na mas nakatuong tumugon sa mga pangangailangan po ng mga malubhang kaso ng COVID-19. Ang mga pampubliko, mga pasilidad ay sapat at maayos upang kayo ay matugunan sa inyong mga pangangailangan. Tungo sa ating pong kaligtasan, ipagpatuloy natin ang pagiging bida bastonero sa ating pong mga komunidad. Ito na lamang po magtatapos ang akin ulat, Ginoong Pangulo, at ako po ay handang sumagot po sa inyong mga katanungan. Salamat po. Salamat, Secretary Duque. I would call on Secretary Galvez. You have a report? Yes, sir. I have a report, sir. Go ahead, please. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo. Sa atin po, meron na po tayong 668,018 healthcare workers vaccinated as of March 29, as of 3 p.m. At nakikita po natin sa ngayon talaga na tama po yung sinabi niyo po na may tension tayo sa supply, considering that the different countries are escalating and their vaccination. So with this, they are prohibiting from exporting from their production. So ito po ang nagiging talagang problema po natin ngayon. At talaga nakakaroon po tayo ng severe acute shortage ng ating global supply. And then talaga po marami pong variants po na appearing across the world, requiring investigation, triggering caution on border control. So marami pong mga different variants ang lumalabas. At ang mga ito po ay talagang napapabilis ang pag-mutate at nagkakaroon po ng very accelerating transmission. Next slide, please. And with this, napag-usapan nga po ng mga expert kanina at saka po yung private sector na kailangan talaga, yun nga po, sinasabi nga po Sir Paul Dominguez na we have to plan for a possible re-injection of jobs. Maybe next year. It will be an annual activity considering that the variants are very persistent. So, nag-calibrate po tayo ng plan. So, ang plano po natin ngayon, Mr. President, ay 2021, 2022, at saka 2023. So, 2021 po, itong tinatawag nating containment strategy to have and achieve steady supply of vaccines and scale up our vaccination through mobilizing the national government, the LGU, and the private sector. So ang plano po natin ay magkaroon tayo ng scale-up vaccination sa April and May. We are targeting to have 500,000 to 1 million per week. And then June, July, kung nandiyan na po ang ating mga supply, we will be targeting 2 million to 3 million per week. And then August, December, 3 million to 5 million per week. Ito po, very bold po ang ating target. So that kung just in case magkaroon po tayo ng slippage, at least medyo mataas pa rin po yung ating vaccination rollout. And then also, in order to achieve yung herd immunity, kailangan talagang we have to maximize na magkaroon tayo ng vaccination na more or less 450 to 500 a day. Ang ano po natin, ang pinaka target po natin is we will have a better Christmas 2021. And then ang ano po natin, ang pinaka talagang target natin is the complete elimination of COVID-19 disease. So with that, we are communicating with the different manufacturer na nagde-develop po ng mga tinatawag nating booster vaccines, ng mga second generation and third generation vaccines that can prevent yung and also neutralize and eliminate including yung mga variants. So ang ano po natin is really to eliminate the COVID-19 disease by active participation ng mga pharmaceuticals natin. Yung sinasabi niyo nga po, Mr. President, na we will already authorize the pharmaceuticals to directly communicate with them so that we can have yung tinatawag nating vaccine security by 2022 po. And then also, we are looking forward that by that time, we have fully recovered our economy. And then, Mr. President, nung nagpunta po kami sa India, nakita po namin talaga yung kanilang target na magkaroon po ng health, tinatawag nating self-sufficiency
yung pangarap po natin na magkaroon po tayo ng mga vaccine ay kung titingnan po natin, noong 1939 po, tayo po ang donate sa China ng mga vaccine. At yung yung kinakausap po namin yung vaccine expert panel, parang naaalala niyo po, yung sinabi niyo po na nagkakaroon tayo ng parang reward para sa 50 million. Kung sino man na makakadevelop ng vaccine sa COVID-19, maybe we can remember that. And I believe we can, sir, we can push forward na magkaroon po talaga tayo ng self-reliance sa vaccine. Kasi po, nung nag-usap po kami ni Ambassador Bacaching, Mayor, sinabi niya po talaga na kailangan talaga na magkaroon po tayo ng tinatawag na health security. Meaning, ang ating mga gamot ay mapababa po kung meron tayong sariling manufacturing capability dito sa ating bansa. Na ginawa po ng India when they were given independence by the British government. So yun po ang isang nakita po namin na magkaroon po tayo sana ng, aside from the Universal Healthcare Law, magkaroon po sana tayo ng Health Security Act na yung ating DOH at ang ating healthcare system will be modernized. Parang katulad po ng modernization na ginawa po natin sa Armed Forces of the Philippines. Para makakop po tayo sa susunod na mga tawag na pandemic. So to 2023, at least we can start yung health self-sufficiency to next pandemic so that we can prepare just in case na magkaroon po ng next pandemic. Next slide po. So ito po sir ang status ng rollout po natin sa ngayon. Meron na po tayong 1,233,500 na na-deployed na vaccine, which is comprises yung 80% of our total vaccine. Kasama na po ito yung 400,000 na dumating nung donation po ng China. So sa ngayon po, meron na po tayo na vaccinate na 668,018, which comprises yung 81.65 ng ating target na first dose. May na-deploy na po tayo ng first dose, so malaki na po ang nakuha natin, more than 80%. And then also, 43.79% over the total vaccine deployed, and 39 or 40% over the total 1.7 million health workers. So meron na po tayong more or less 40,000. Kung makita po natin, Mr. President, kung makita natin yung total vaccination natin, nag-i-increase po. So first week, 35,000 po ang ating total na na-vaccinate. Noong second week, 170,862. Noong third week, nagkaroon na po tayo ng 179,626. And then noong fourth week, meron po tayong 279,028. Ngayon pong week na to, because of the lockdown, in-expect po namin baka bumaba kasi yung iba po hindi makalabas. Pero all of the mayors in NCR, they are committing na they will maximize yung vaccination po ng ating mga healthcare workers and also senior citizen. So yung vaccination sites po na natin na-activate ngayon ay almost half na po kasi ang po natin, expected po natin na mga vaccination site is 4,500 to 5,000. And then 771 cities and municipalities na po ang nako-cover po natin. At ngayon nga po, natanggap po natin yung 1 million na Sinovac na yung first tranche ng 25 million na ating procurement sa China. Sa April po, sigurado na po yung 1.5 million, Mr. President. Sa April, meron tayong Sinovac at meron na po tayong 2 million sa May na pirmahan na po namin ni Secretary Duque yung procurement order. At hopefully ay darating po yun on time. Most likely, mga mid of April po. And then, meron din po tayong in-order po na Gamaleya. Ito po yung Sputnik. Ang inire-request po sana natin 3 million. Pero ang nakomit po nila is 100,000 lang po. Pero sa ngayon po, nag-usap po kami ni Secretary Locsin at saka ni Yusek Dodo Dulay. Nakakausapin po nila si Prime Minister Lavrov. At titingnan po nila kung maiangat po ng 3 million. Talaga pong 3 million ang kailangan natin dahil kasi pwede po itong gamitin sa senior citizen yung po natin. Kasi sa ngayon po, meron po tayong limitation na hindi po dumating yung AstraZeneca na vaccine natin na galing sa COVAX. Sir, ito po yung inyong guidance na yung priority po nito dapat hindi natin binabiolate. Pero last meeting po namin, sir, considering that we have already more or less 1 month na nailaan po natin sa healthcare workers,
mayroon po tayong parang decision po ng NITAG at saka ng private sector at saka po ng ating mga espesyalista na pwede na po nating pagsamahin po yung A1, A2 at saka A3. Meaning, habang tinatapos po natin yung healthcare workers, pwede na po tayo magsimula sa senior citizens at saka persons of comorbidities. Kasi po yung presentation po ng ating mga international expert na pagka pinagsama po natin yung tatlo po na yan, sila po kasi ang may burden of disease. Yung tatlo po na yan. Kapati po yung senior citizen, sila po ang karamihan na mamatay. So ang ginagawa po ng mga expert katulad ng Israel at saka US at saka po yung Indonesia, based dun sa experience po nila, pinagsama po nila yon para bumaba po yung occupancy ng hospital. So parang tinutulungan na rin po natin yung healthcare worker na pagka wala pong na hospital na may comorbidities at saka po mga elderly, nawawala po yung burden of disease at saka yung burden of death. So ang ginawa po nating strategy ngayon is starting ending March 31, pwede na po tayo magsisimula sa senior citizen kasi po yung po rin yung guidance nyo na madaliin po natin para yung mga mahihirap at saka po hindi kaya lalo na yung mga matatanda na indigent, kailangan mabigyan din po natin ng protection. You know, that is a good suggestion actually. I was about to say a few things about the matter. Kasi ganito yan eh. Yung mga health workers lahat, yung sa priority A1, kailangan bilisan nila yung mga sila, they must go now, they must look for a way to have the vaccines ahead of time. Kung ngayon na, huwag na nilang tagalan because ang naghahintay yung sunod itong senior citizens. Ngayon, the other guys downwards, they have to wait for their turn. So, kailangan mabilisan. Pagdating ng bakuna, nandyan sila na. Dapat itong 1, 2, and 3, maybe, ma-lump into one na paspasan. When the bakuna is there, so we can move on to the rest of the population. So, that's what I'm about to talk about. Sir, sinabi rin po ng expert kasi kailangan we are racing against time. Dahil mabilis po yung virus at saka yung mga variants. Kailangan i-concentrate daw po natin yung vaccine sa Metro Manila at saka sa mga karating niyang area. Kasi kung hindi po natin sila sir, maunahan po tayo, maraming mamamatay na mga elderly at saka mga may comorbidities. Tinatamaan po yung mga may sakit sa puso, yung may renal patient. Pagka tinamaan po yan, talagang almost 50 to 60% talagang mamamatay po yan at saka talagang magkakaroon ng severe may intubate. So ang po sir, ang recommendation ng ating mga NITAG experts at ating mga from the health professional doon sa mga private sector, ang sabi po nila, we have to concentrate our effort para ma-contain kaagad natin at magkaroon ng herd immunity yung Metro Manila para po kaagad na makalaban po kaagad sa disease. Kasi ang nakita po natin, at least po natin yung 25% or 25 million na target natin nationwide, makuha po natin kaagad yung percentage ng 25% na kasi 25 million po yung target natin para po mawala yung burden of disease at saka burden of death. Kung maano po natin ng Metro Manila na 25% to 30% po yung makuha natin sa Metro Manila, makuha natin kaagad yung mga senior citizens at saka yung mga vulnerable. Bali po babagsak po yung tinatawag nating yung hospitalization at saka babagsak din po yung death. So ginawa po natin yung 1.4 million po natin. Ang ginawa po natin sa 1.4 million na Sinovac, i-deploy po natin po yan sa more or less 800,000 dineploy po natin sa Metro Manila area at saka sa 4 provinces and also Davao and Cebu. Yung mga matataas po yung mga po natin, yung mga kaso. So yun po ang po natin na parang ang ginawa po natin, pinagsama na po natin yung A1 at saka A2 at saka A3. And we are recommending also na para magkaroon po ng tinatawag nating identifiable segments kasi co-equal din sila, pwede natin din pagsamahin yung A4 at saka yung A5. And then next,
Next slide, please. And then ito pong B1 to B5 para hindi na magkaroon ng sir. Kasi sir, na nagkakaroon po ng selosan. Bakit ako hindi kasama? Ako rin is essential worker. For example, bakit nauna yung overseas Filipino o nahuli yung overseas Filipino sa government workers. So ang recommendation natin sir, para simplified natin, pwede natin pagsamahin na yung B1 at saka B6 na co-equal po sila. Kasi parang ganun po nangyayari. Ako, nagtatrabaho rin ako. Ako rin frontliner din ako. So ang po natin, pwede natin gawin na the possibility na pwede natin i-combine yung B1 at saka hanggang B6. Kasi po yan talagang frontliners naman po yan Isang sila, they are frontliners. Either government or economic frontliners. Next slide please. So ito po yung ginawa po ng tatlong magagaling na countries. Ang ginawa po ng Israel, nung naka 15% po sila ng healthcare workers, tinira na po nila yung elderly. And then pagka once na naka 50% sila sa elderly, tinira nila yung merong mga may sakit at saka nandun sa home of the aged. Ganon din ang ginawa po ng US at saka ng Indonesia. So yung A1, A2 at saka yung A3, pinagsama na po nila. So ngayon po nung March 1, nag-start na po tayo sa A1. Ngayon po 39% na po tayo sa 39% na po tayo sa A1. So most likely, pwede na po natin magsimula tayo sa April 1, startan na po natin yung A2. Kasi po kung magko-concentrate tayo sa mga Metro Manila, tapos na po ng Metro Manila yung hanggang BHERTS, yung mga barangay health workers po natin. So ang susunod natin dahil sir, yung mga senior citizen at saka yung may comorbidities. So pinaghalo po nila ngayon yung A2 at saka A3. And then sa May sir, pwede na tayo mag-start po pwede na tayo sa May, pwede na tayo mag-start sa A4 at saka sa A5. Kasi po yung sinasabi niyo nga po na naiinip na yung mga mahihirap. So yung A5 po, yun ang mga indigenous na tao. Yun po yung nandun po sa mga nakita natin mga informant settlers. And they also have the burden of the disease with that. So yung inano po ni Senator Bongo na mauna po ang mahirap, yun po ang nakita natin na isolusyon natin na kailangan po i-combine na lang natin po yung A4 to A5. Pagka dumating na po yung ating mga vaccine sa May, pwede na po natin pagsabay-sabayin po yung A1, A2, A3, A4 at saka A5. And we will discuss this thoroughly with the NITAG. And then sa July, nandun na po yung ating mga vaccine, sinasabi naman po natin na kakaroon tayo ng prioritization only when we have a scarcity of vaccine. Pero pagka once na yung vaccine na available po sa atin, may steady supply na po tayo, pwede na natin pagsabayin-sabayin po, Mr. President, para at least ma-maximize na po ng mga LGU, meron na silang flexibility para ang ating target na 500,000 a day kaya po natin. Yun po ang inano po namin, Mr. President. Then I believe yun lang po ang aking presentation, Mr. President, na ito po yung guidance niyo po na talagang madaliin na yung ating mga kababayan ay mabakunahan po kagad soon as possible time po. I'm urging you to do it fast. I'm going to sign that document that you have been referring to. Immediately when titignan ko doon sa working table ko kung nakapatong doon. And I will sign it immediately. Sir, can I have my presentation? Yes, go ahead. I would appreciate Yes, sir. it. Sir, to answer your question, sir, ito po yung Metro Manila experience sa mga nangyari for the last several days. Next, please. Ito po yung nakumpal po naming mga kaso. Ito po yung galing mismo sa mga local government units na binibigay po sa NMDA. Next, please. Nung huli po kami kasama niyo po nag-briefing sa bayan, ang report po ng aming active cases ay 23,963. In a difference lang po ng 4 na araw, Mr. President, tumaas na kagad ng 888 po sa Kalakang, Maynila. Next, please. Well, yung pong pinag-uusapan natin kanina about contact tracing, about swabbing, talagang tama po kayo, magastos. Yung po ang ginawa dito sa Kalakang, Maynila, itong contact tracing, testing, isolation, lockdowns. Next, please. To go through this, sir, ang MMDA po ay nag-allocate ng 600 na contact tracers.
At nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng PNP. Sila po ay, andyan po si Yusek Bernie Florese ng 362 contact tracers. Bukod pa po ito sa mga kinukuwang contact tracers ng mga mayor po sa Kalakang, Maynila. No? So napaka-gastos lang, pag-hire lang po ng contact tracers talagang iba po. Next please. Yung pong pinag-uusapan po kanina nating mga testing, napakamahal po, Mr. President. No? Alam nyo, nagsimula po ito nung about 1 week ago. Nagbigay po ang National Task Force through Secretary Vince Dizon at saka andyan po si Sec Charlie ng kulang-kulang 25,000 na ano po ito, kits po ito sa Red Cross. Ang halaga po nito ay 100 million more or less, no? Talagang binuhos po ito sa Metro Manila. About 2 days ago, tumawag po ulit ako at tumingi ako ng tulong. Muli, nagpapasalamat po kami kay Sec Charlie at kay Sec Vince Dizon ng NTF. Nagbigay silang panibagong 25,000 po na testing kits. Ito po yung PCR swabbing, no? Na amin pong dinistribute po sa mga mayors ng Kalakang, Maynila. Kaya makikita po natin dito talagang intensive po talaga ang naging testing po dito po sa Kalakang, Maynila. At sa mga susunod na araw po na meron po tayong ECQ. Next please. At hindi lang po yun ang magastos, Mr. President, no? At unang-una po, napapasalamat din ako po kay Secretary Briones at kay Secretary Duque dahil yung once ma-test na po namin at ma-contact trace, kailangan dali po namin sila sa isolation. Napakalaking bagay na pinahiram po ang mga eskwelahan dahil nakamura po tayo. No? Yung pong tinatawag na mga asymptomatic ay diyan po nilalagay sa mga eskwelahan. At malaking bagay ito dahil malapit lang po sa bahay nila. Ngunit yung iba po ay nilalagay po sa tinatawag natin Oplang Kalinga o yung mga hotel. Hindi rin po ang biro ang gastos po rito, malaki rin po. No? Sa ngayon po, Mr. President, ang occupancy rate na po ito mga isolation na tinatawag ay higit kumulang 82% na po ang kapunuan. No? Pero may buffer pa po tayong mga 18%. Next please. Yun naman pong mga mild positive asymptomatic na kinakailangan naman po na ma-check, ma-monitor ng mga doktor ay dito naman po natin nilagay. Sila po ay 77% na po ang kapunuan. Next please. Ngayon po, yung pong mga granular lockdowns na sa ngayon po habang nagsasalita pa ako itong araw na to, pagka-declare po ng ECQ, sa buong Kalakang, Maynila, sa 7 LGU ay kulang-kulang 192 granular lockdowns. Ito po ay maaaring kalye, maaaring mga barangay po. No? Talagang intensified po ito. At hindi rin po biro ito, Mr. President, dahil ito po habang naka-lockdown po sila ay binibigyan ng ayuda po ito ng LGU. Pagkain, umaga, tanghali, gabi, no? Kung ano-ano mga in-kind po ito. Kaya hindi rin po biro ang gastos po rito. Next please. At ito po mga susunod na ECQ, Mr. President, nagpapasalamat po ako sa Secretary of National Defense and of course sa ating umuli sa ating DILG sapagkat po-provide po sila ng mga military trucks, mga buses, at of course sa MMDA po sa aming himpilan dahil baka po dahil sa mga sasakyan ng ating mga frontliners. Next please. At habang nakasimta po, habang ginagawa po natin itong ECQ, ito mga testing, lockdowns, ang magandang balita naman, Mr. President, ay tuloy-tuloy naman po ang ating mga vaccination. No? Ito mga larawan na pinapakita ko, kuha po yan kanina lang. No? Na habang naka-ECQ tayo, maski na mahigpit tayo, nagte-testing tayo, nag-isolate tayo, ayan naman ang solusyon, sinasabi po ni Sec Charlie Valdez. Tuloy-tuloy po yan sa iba-ibang lungsod. Next please. Ito pa po yung mga ibang larawan, iba-ibang cities po yan. Next please. At bilang panghuli, Mr. President, no, alam nyo, sa mga kababayan po natin, talagang mabigat ang kinakaharap natin. Nasabi nga ng ating Presidente, hindi lang tayo nag-lockdown. Andiyan ang Poland, ang Germany, ang UK. No. Alam ko, mahirap maiwan dahil dinirestrict po natin ang mobility. Pero muli, gusto kong magbalik tanaw po tayo na nung araw sa NCR talagang bigla nila nagulat because of this virus. Pero nasabi ko po nung briefing 3 days ago,
may isa po ako sinusubaybayan na lugar at po ang Pasay. No? Dahil, bakit po Pasay? Dahil dito po nagsimula ang lahat eh. Dito po nanggaling yung variant, no? At bigla po siyang tumaas. Kung titignan po natin noong mga bandang Marso, talaga na-spike siya ng 220. No? Talagang, at ang ginawa ng Pasay talagang massive. Massive po na halos lockdown. Nilockdown niya ang buong city. Pero it took Pasay 1 month. Mabigat po kay Mayora to. Siya nagpapakain, massive swabbing, massive testing, ang laki ng ginastos ng Pasay. Isang buwan po itong gamutan. Ngunit, ito magandang silver lining at sinasabi ko sa bayan. Nagkasos na tayo, makikiisa ang bayan naman. Ano nangyari sa Pasay? Ngayon, unti-unti, mas konti lang bumaba po siya from 987 to 902. Kanina pinakuha ko ulit to 888. Ibig sabihin, itong isang buwan na pinaghirapan nila halos lockdown, no? Eto, kaya nga ang gagawin natin sa bayan natin ay parang ganito po, no? Next please. Next please. Ito po ginawa ng Pasay. Ay, pakibalik lang. Okay. Nag-lockdown siya, nag-total lockdown siya. Tignan niyo contact tracing na ginastos niya from 7,000 to 30,000 isang buwan. Kanyang tinignan ng EPA hanggang third generation at ang swabbing niya, Mr. President, hindi lang 6,000, 6,000 noong February hanggang ngayon, hanggang Marso, 17,000, ongoing pa po yan. It's so hard to quantify po ang gastos. Pero at the end of the day, next please, dahil sa alkalde, sa leadership ni Mayor Emmy, sa mga city officials, ang barangay captain, lahat nagtulungan, ang DOH, DILG, PNP, ang Office of the President, there is still a silver lining at the end of these things, sir. No, there's still light at the end of the rainbow. Kayang masolusyonan. No? At least konti lang po ito, pero kaya with what is happening right now. So yun pong aking report, Mr. President, at huli man, Mr. President, belated happy birthday nga po para sa inyo. Magandang gabi po. Thank you. Gusto ko lahat lumabas to. Para lalo na yung the earlier talk was malaman ng tao tsaka malaman ng mga mamamayan, lalo na yung mahirap, na hindi sila kinakalimutan, na sila ang may prioridad. So we cut this meeting. Gentlemen, thank you for your presence.